Malinis na karagatan sa mga tourist destinations sa bansa naging posible sa ilalim ng pamahalaang Marcos. Aktibong nakiisa ang DOT Tiaza LGU ng Puerto Galera upang itayo ang wastewater facility sa Sabang Bay. Patunay si Dr. Margaret Yap, MENR Officer ng Puerto Galera sa kolaborasyong ito. 2016 po, bawal liguan ang Sabang Bay dahil ang makikita ninyo ay presensya ng oil and grease. Napakadumi po. Ngayon, nagsisimula na pong umusbong yung mga seagrass. Napakarami na pong magagandang isda, lalo na dun sa ating mga dive sites. Marami na rin tayong mga pawikan na namamasyal sa Sabang Bay. Tunay ngang naibalik na ang sigla ng turismo at maayos na kalidad ng tubig sa isla ng Puerto Galera. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilan, ang Radio Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.925 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong showbiz, sports, business at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radio Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Ang tabayanan, sasa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan na ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na sa kauna-unahang pagkakataon, matapos ang 2 dekada, ay pumalo sa halos 3 trilyong piso ang nakolektang buwis ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa paglulunsad ng 2025 National Tax Campaign sa Philippine International Convention Center o PICC. Sinabi ng Pangulo na ang halagang ito ay katumbas ng higit 1 milyon ng mga bagong paaralan, higit 100,000 kilometro ng kalsada at higit 160,000 na naipatayong rural health facilities. Binigyang diin ng Pangulo na ang bawat pisong ibinabayad ng publiko sa buwis ang nagpopondo sa mga programa at proyekto na titiyak sa kinabukasan ng mga Pilipino. Kaugnay nito, muling nanawagan ng Pangulo sa mga Pilipino na gawin ang bahagi sa pagbuo ng bansa at maging responsable sa pagbabayad ng tamang buwis. Samantala, sisiguruhin naman ng administrasyon na bawat piso ng pondo ng bansa ay ilalaan para sa mga proyekto na magpapabuti sa buhay ng bawat Pilipino. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Military activities sa pagitan ng Pilipinas at Amerika mananatiling matatag sa ilalim ng Administrasyong Trump. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ito ang unang beses na nagsagawa ng pagsasanay ang Pilipinas at Amerika sa ilalim ng bagong administrasyon at umaasang mananatili ito. Ang detalye ng balitang ito mula kay J. Mark Dagala.
Kumpiyansa ang Armed Forces of the Philippines na hindi matitinag ang mga ikinakasang aktibidad ng mga tropa ng Amerika at Pilipinas sa ilalim ng Administrasyong Donald Trump. Ito ang tinura ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad matapos ang ginawang pagsasanay ng mga tropa ng Amerika at Pilipinas sa bahagi ng West Philippine Sea kahapon. Una rito, iniulat ng Philippine Air Force sa kabilang sa mga lumahok sa pagsasanay ay ang dalawang FA-50 fighter aircraft ng Pilipinas, ngayon din ang dalawang US Pacific Air Force B-1 bomber planes na tumagal ng halos isang oras lamang. Sinabi naman ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na ito ang unang beses na nagsagawa ng pagsasanay ng Pilipinas at Amerika sa ilalim ng bagong administrasyon at umaasa silang mananatili ito. We have had very strong relationships with the US ever since. Our people-to-people, our military-to-military activities are strong. They have been established over a long period of time. We expect them to remain that way. Ang tinig ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Mula sa Kampo Aguinaldo para sa Bagong Pilipinas, J. Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Inanunsyo ng Philippine Navy na lalahok ito sa isasagawang multilateral naval exercise Komodo sa Indonesia ngayong buwan. Ayon kay Philippine Navy spokesperson Captain John Alcos, isang naval task group ang ipadadala ng Fleet Marine Ready Force na sakay ng BRP Ramon Alcaraz o PS-116 para lumahok sa iba't ibang surface at non-warfare related events. Isasagawa ang 5 araw na pagsasanay sa Pebrero 15 hanggang Pebrero 22 ng taong kasalukuyan sa Bali, Indonesia. Sinabi ni Alcos na layunin ng nasabing pagsasanay na palakasin ang ugnayan ng mga bansang lalahok, partikular na sa maritime security operations at humanitarian assistance. Samantala, sinabi ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na posibleng lumahok ang China sa pagsasanay. Ito marahil ang 3 barko ng People's Liberation Army Navy ng China na dumaan sa archipelagic waters sa West Philippine Sea patungong Basilan Strait palabas ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Mga gusali ng eskwelahan na angkop laban sa anumang sakuna, itatayo ng Department of Education o DepEd bilang bahagi ng pinaigting na hakbang kontra kalamidad. Ito ang naging tugon ng DepEd sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na patatagin ang mga paaralan mula sa banta ng kalamidad. Ang detalye ng balitang ito mula kay J. Mark Dagala. Tumalima ang Department of Education sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patatagin ng mga paaralan mula sa banta ng kalamidad. Kaya naman binigyan din ni Education Secretary Sani Angara na mga itatayong school building sa ilalim ng kanyang pamumuno ay disaster resilient sa tulong na rin ng public-private partnership. Ayon sa kalihim, partikular sa mga pagtatayuan ng mga naturang gusaling paaralan ay ang mga lugar na labis na naapektuhan ng mga nagdaang kalamidad noong 1 taon. Kinakailangan anyang siguraduhin ang structural integrity ng mga school building na kaya manatili sa kabila ng malalakas na bagyo at lindol. Sa ilalim ng kasunduan sa PPP Center, sinabi ni Angara na kanilang bibilisan ang pagtugon sa kakulangan ng mga silid-aralan sa pamamagitan ng pagtatayo ng 15,000 classroom ngayong taon na pakikinabangan naman na may 1,600 paaralan sa 9 na rehiyon sa bansa. Mula sa Pasig City para sa Bagong Pilipinas, J. Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Department of Health o DOH handang makatrabaho ang bagong talagang Pangulo ng Philippine Health Insurance Corporation na si Dr. Erwin Mercado. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, malaki ang may aambag ni Mercado sa pagpapatupad ng healthcare sa bansa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Michael Rogas.
Excited na makatrabaho ng Department of Health ang bagong talagang Pangulo at Chief Executive Officer ng Philippine Health Insurance Corporation na si Dr. Erwin Mercado. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, malaki ang maiaambag ni Dr. Mercado sa pagpapatupad ng healthcare sa bansa. Bilang isang doktor na nagtapos ng kanyang medisina sa University of the Philippines, nagkaroon ng master's degree sa Harvard University, nagtrabaho sa North Carolina at isang magaling na orthopedic surgeon, ay hindi raw matatawaran ang kanyang kakayahan. Kasabay nito ay pinasalamatan naman ni Herbosa ang dating PhilHealth President at CEO na si Emmanuel Ledesma Jr. sa inilaan nitong panahon at pagdilingkod at pagpapalawak ng mga programa ng healthcare sa bansa sa ilalim ng Marcos Jr. Administration. Mula sa Maynila para sa Bagong Pilipinas, ito si Michael Rogas ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas Ngayon, kasama si Ben Blones. Mga senador umaasang maisasaayos ng bagong pinuno ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang mga problema sa ahensya. Gayunman, sinabi ng isang mambabatas na sino man ang pinuno ng PhilHealth ay patuloy pa rin na babantayan ang pagtupad ng ahensya sa pagtugon sa iba't ibang issue at pagpapatupad ng Universal Healthcare o UHC Law. Ang detalye ng balitang ito mula kay Nympha Asuncion. Inaasahan ni Senate Committee on Health Chairman Senator Christopher Bongo ang maayos na pakikipagtulungan kay bagong PhilHealth President and CEO Dr. Edwin Mercado. Umaasa si Gon na makakatulong ang background nito sa medical field para mapamunuan ng maayos ang PhilHealth. Gitang senador, malaking hamon ang sasaluhin ng Mercado lalo na't walang matatanggap na subsidiya mula sa gobyerno ngayong taon ang ahensya. Sinabi rin na mababatas na sino man ang pinuno ng PhilHealth ay patuloy pa rin niyang babantayan ang pagpapatupad ng PhilHealth sa mga pangako nito, pagtugon sa iba't ibang issue at ang ganap na pagpapatupad ng Universal Healthcare o UHC Law. Samantala, welcome naman kay Senator Joel Villanueva ang pagkakatalaga kay Dr. Mercado. Bagamat malaking hamon niya ang kakaharapin nito, umaasa si Villanueva na matutugunan nito ang mga problema sa PhilHealth na magre-resulta sa mas abot kayang premium payments, mas malawak na benepisyo para sa mga miyembro nito at maayos sa pagpapatupad ng National Health Insurance Program ng bansa. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Department of Agrarian Reform o DAR nakapamahagi ng higit 211,000 titulo ng lupa sa mga magsasakang benepisyaryo noong 2024. Ayon kay DAR Undersecretary Luis Mainrado Pangulayan, determinado ang DAR na tapusin ang programa sa pamamahagi ng lupa sa termino ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ray Ferrer. Kabuang 211,751 titulo ng lupa ang naipamahagi na ng Department of Agrarian Reform sa Agrarian Reform Beneficiaries sa buong bansa para sa taong 2024. Ayon kay DAR Undersecretary Luis Mainrado Pangulayan, kabuang 203,839 na ERBs ang nabigyan ng titulo ng lupa. 126,810 ERBs mula sa kabuang bilang at tumanggap ng mga titulo sa ilalim ng Support to Parcelization of Lands for Individual Titling Project, habang 77,029 na ERBs ay nabigyan sa ilalim ng regular na programa ng Land Acquisition and Distribution. Determinado ang DAR na tatapusin ang programa sa pamahagi ng lupa sa termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula sa Quezon City, para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Iginiit ng kilalang mamamahayag at founder ng fact-checking firm na Verifiles na si Ellen Tordesillas na hindi maituturing na journalism o pamamahayag ang vlogging. Tugon ito ni Tordesillas sa tanong ni Surigao del Norte Representative
Robert Ace Barber sa pagdinig ng Tri-Committee ukol sa kanyang opinyon sa ginagawa ng mga vlogger. Iginiit niya na ang mga lehitimong journalist o mamamahayag ay sumailalim sa pag-aaral bilang profesional, pagsasanay at may sinusunod na media ethics at standards. Pinahalagahan din anya ng mga mamamahayag ang pagiging makatotohanan at patas. Suportado rin anya niya ang sinusulong ng Tri-Committee na makabuo ng Code of Conduct at Ethical Standards para sa vlogging at paggamit ng social media gaya ng traditional media. Samantala, nanindigan si Tricom Lead Chair Dan Fernandez na hindi basta mapapahinto ang ginagawang pagdinig ng komite kaugnay sa paglaganap ng fake news at disinformation sa social media. Tugon ito ng kinatawan sa inihaing petisyon sa Korte Suprema ng mga inimbitahang vlogger na maglabas ng temporary restraining order laban sa investigasyon dahil paglabag umano ito sa freedom of speech. Ang Pilipinas Ngayon, kasama si Ben Blones. Daan-daang milyong pisong halaga na wala dahil sa scam nitong 2024. Mas malaki ng 3 beses kumpara noong 2023. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, kabilang anya dito ay 86% sa non-delivery ng goods o services at 8% sa mga fake o pekeng advertisement. Ang detalye ng balitang ito mula kay Lawrence Tanhoco. Kinumpirma ng Cybercrime Investigation Coordinating Center o CICC na nakatanggap na sila ng kabuuang 10,004 cybercrime complaints itong 2024. Ito kanila ay mas malaki ng 3 beses kumpara noong 2023. Dagdag pa ng ahensya na ang kabuuang nawalang pera dahil sa scamming nitong 2024 ay pumalo naman na sa 198 million pesos. Ayon kay CICC Executive Director Alexander Ramos, ang mataas na bilang ng scamming na kanilang naitala ay bunsod ng patuloy na pagtaas ng cybercrime awareness ng publiko at ang kailang pagre-report. Paliwanag din ni Ramos, noong mga nakaraang taon kasi ay hindi alam ng publiko na sila ay na-scam at marami rin ang hindi nakakalam kung saan magsusumbong ng pang-scam. Base sa complaint statistics ng CICC, isa sa pinakamalaking klase ng scamming ay ang consumer fraud na may kaso na mahigit sa 3,000 o 35% ng kabuuang complaints na kanilang natanggap. Kabilang nila dito ay ang non-delivery ng mga goods o services at ang fake advertisements. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, ako si Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Commission on Elections o COMELEC nakapag-imprenta na ng mahigit 12 milyong balota na gagamitin sa 2025 midterm elections. Target ng komisyon na matapos ang 75 milyong balota hanggang Abril 14 ng 2025. Ang detalye ng balitang ito mula kay Michael Rogas. Nasa mahigit 12 milyong balota na ang naimprenta ng Commission on Election mula nang ito'y muling simulan noong Webes, Enero 30. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, puspusan ang ginagawa nilang pag-imprenta sa tulong ng National Printing Office sa Quezon City. Target ng komisyon na matapos ang 55 milyong balota hanggang Abril 14, 2025 para agad din itong ma-deliver sa bawat probinsya, munisipyo at syudad. Upang mas lalo pang mapabilis ang printing, 6 na malalaking makina na ang ginamit ng COMELEC, pero bahagi nagkakaroon ng mabagal na pag-usad dahil kailangan dumaan sa manual verification at automatic counting verification para matiyak ang kasiguruhan ng bilang ng mga balota. Mula sa Maynila, para sa Bagong Pilipinas, ito si Michael Rogas ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Land Transportation Office o LTO nais ituro sa mga estudyante ang pagsusulong ng kaligtasan sa kalsada. Ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza, makikipag-alyansa ang LTO sa grupo ng nasa akademya para sa nasabing advokasya. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ray Ferrer. Magkikipag-alyansa na ang Land Transportation Office sa academic communities para sa advokasya nito na isulong ang kaligtasan sa kalsada. Ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza, pinasimulan na ang programa ito sa Davao de Oro
Nakipagkasundo ang LTO Region 11 sa Legacy College of Compostela para sa edukasyon at pagsasanay ng mga estudyante sa traffic rules and regulations. Isasagawa ito sa ilalim ng Strengthening Advocacy for Future Educators and Drivers o Safe Schools initiative ng LTO. Sinabi ni Mendoza na ibibigay ng LTO ang mahalagang serbisyo nito sa mga mag-aaral at faculty members tulad ng libreng theoretical driving course, student permit issuance, driver's license renewal at motor vehicle registration renewal. Sa bahagi naman ng Legacy College of Compostela, ang IT department nito ang aatasang bumuo ng digital system para masubaybayan at ma-optimize ang epekto ng programa. Mula sa Quezon City, para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Yan po ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Dagupan, 55 mag-aaral sa Alaminos City nakibahagi sa libreng theoretical driving course na hatid ng LTO o Land Transportation Office Region 1. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ricky Casipit. Imbalikas ya lokal ya gobyerno ya syudad ya Alaminos, Pangasinan, supisa salamat ang Land Transportation Office o LTO Region 1 lapod libreng theoretical driving course o TDC ya inyo prise at pigaran residente ya syudad. 50 tanlimaran estudyante at Alaminos so akasumpal at duaran agaw ya nibitlan TDC ng imbunag ya samput simba. Si Linel Ellerson Petalbera tan Marlo Pablo manlapod LTO Alaminos City District sunan sirbin resource speaker ya ang ya pikakabat at saray gangan at trabiko tan saray paraan pian magmaliw a responsable motorista sa TDC at sakay at saray manunan kaukulanan na saray motorista pian makala ya student permit sa programa at balag a pakatipiran na saray estudyante ya malabay ya makala ya permit da sa libreng TDC at kabiyangan ya serbisyo ya itatarya ya LTO Region 1 bilang pangkakasakay at unsabin Love for All program jud bayang bang Pangasinan balag ya inisyatiba ng First Lady Liza Araneta Marcos. Malala po dyan RP Dagupan City, Pangasinan, aya si Ricky Casipit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ricky. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Bontoc, Mercury Free Processing Facility System Project ng Artisanal Gold Council Philippines formal na na-turn over na sa Minahang Bayan ng Northern Sagada. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balyo. Formal nga na-turn over iti Minahang Bayan ti Northern Sagada ti Mercury Free Processing Facility System wenno MFPFS project ti Artisanal Gold Council Planet Gold Philippines. Ti pasilidad ket maysa kadagiti proyekto ti AGC amang tulong kadagiti minero iti Northern Barangay Sagada Small Scale Mining Organization wenno SMI iti panangiproseso da iti balitok. Sigon kani AGC Planet Gold Philippines National Project Manager Abigail Ocate, babaan iti MFPFS maipanamnama ti sustainable mining iti lugar bayat nga ngumato ti produksyon dagiti minero. Sigon met kani SMI President Joseph Patilao, babaan iti pasilidad saanan a mano-mano ti panakaiproseso ti balitok isu nga manamnama ti panagnatumet ti produksyon ken dakdakkel ti maganansya dagiti minero. Mapan iti nasruk upat kasut a minero iti balitok ti agnumar iti proyekto ti Northern Sagada. Narpos na Bontoc, Donna Kawis Balyo
para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan na ulat mula sa Bontoc. Samantala, dumako naman tayo sa Lucena. Department of Health nagbabala sa publiko laban sa misleading claims na kumakalat online tungkol sa umano'y nutritional milk na nagpapagaling ng chronic insomnia. Ang detalye ng balitang ito mula kay Joshua Miguel Suarez. Binalaan ng DOH ang publiko laban sa misleading claims na kumakalat online tungkol sa di umano'y nutritional milk na nakakapagpagaling umano ng chronic insomnia. Ayon sa opisyal na pabatid ng Kagawaran ng Kalusugan, ang nasabing social media post na malisyosong nag-uugnay sa DOH sa isang unverified health product ay hindi ine-endorso, aprobado o kinikilala ng Kagawaran. Binibigyang din ng DOH na ang insomnia ay mayroong iba't ibang sanhi at walang instant cure. Nakakatulong naman niya ang pagkakaroon ng healthy habits sa mas mabuting pagtulog, ngunit kailangan pa rin ng mga subok na pamamaraan upang magamot ang insomnia sa pamamagitan ng maayos na sleep hygiene, therapy at medical guidance. Paalala pa ng DOH, maging mapanuri at mapagmatyag sa mga mapanlinlang na marketing strategies na gumagamit ng mga peking testimonial at expert endorsements na gumagamit din ng exaggerated health claims. Isinangguni na rin niya ng Kagawaran ng Kalusugan ng Facebook post sa Department of Information and Communications Technology upang matanggal na sa lahat ng social media platforms. Mula RP1 Lucena, ito si Joshua Miguel Suarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Joshua mula dyan sa Lucena. Samantala, dumako naman tayo sa Palawan. Rice contract growing ng Palawan Irrigation Management Office umabot sa 1,600 na hektarya sa taong 2024. Ang detalye ng balitang ito mula kay Goody Sarsagat. Pingdayaw imayadi ang Palawan Irrigation Management Office o IMO Division Manager Engineer Armando Flores sa direksyon ng National Irrigation Administration o NEA sa Bagong Bayaning Maliguma o BBM Rice. Makuna sa Palawan agabot sa 1,500 na hektarya nga agatabid sa contract growing ang bigas sa dagong 2024. Tingidigi makuna sa Riganta Tigka sa Abril sa dagon nga dia ay makakabenta ang NIA Palawan ibigas sa presyong 29 pesos kada kilo, darawa ka beses sa kabulan. Dading dagon makuna, papadayon pa anda ang paray contract growing sa 1,600 nga hektarya, agad mapadayon sa Palawan. Ang pagpabakal ang baratong bigas sa mga kasimanua nga igtipan ang Administrasyong Marcos. Alindigi sa Puerto Princesa City, Palawan, Goody Sarsagat para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Goody. Yan ang ulat mula sa Palawan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog. Mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Calbayog lumahok sa NEO Continuing Capacity Development Training sa Cebu. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Nagatender ang opisyales sa gobyerno lokal sa Calbayog sa pagpamuno ni Mayor Raymond Uy ug Vice Mayor Rex Daguman, kaupod ang mga konsehal sa syudad sa usa nga importante nga programa sa pagpapakusog sa pag-administrar. Ini ang NEO Continuing Capacity Development Training Module 2 nga nagtututok sa quasi-judicial function sa lokal nga sanggunian. Gindumara ang una nga adlaw sa training kasankulop Pebrero 3 sa syudad sa Cebu ug matatapos iniya nga adlaw Pebrero 5. Lain sa LGU Calbayog, ginatenderan liwat ang nasabi nga meeting sa mga magkadrodelain nga LGU sa Isla San Samar, DILG Region 8 ug Samar Province.
katuyuanan san programa nga paupayon ang pagbugos san balaod ug ang pag-administrar san gobyerno. Pinaagi san aktibo nga pagpartisipar san gobyerno lokal san Calbayog, ginpapakita san mga lideres ang eradikasyon sa mas aktibo ug epektibo nga pag-administrar para sa mga mulupyo san Calbayog. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula sa Calbayog at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag. Mass wedding nakatakdang ganapin sa Hinatuan, Surigao del Sur. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Nakatakdang ipahigayon sa lungsod sa Hinatuan, Surigao del Sur ang usa ka mass wedding. Ipahigayon kini sa malabot nga Pebrero 28, 2025 dito sa Municipal Gymnasium sa mong lungsod. Pangunahan ang mga aktibidad sa lokal nga pangamahanan pinagi sa Municipal Civil Registrar's Office. Gitan niya kini alangadto sa mga magtiayon nga taud-taud nang nagtipon apan dili pa kasado. Adunay usa ka gatos ka parisan ang gitarget sa lokal nga pangamahanan nga makasal atul sa mong adlaw. Subay nini ang deadline sa pagparehistro ang nakatakda usab sa Pebrero 19 nining tuiga. Giawag na lang sa LGU katong mga interesado magparehistro nga mobisita sa Municipal Civil Registrar's Office. Nasairan nga mao nga mass wedding ang officiate ni Municipal Mayor Attorney Tito Canido III. Pinasubay na usab sa Civil Registration Month ning bulan sa Pebrero. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini sa Raymond Aplaya, alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond. Yan ang ulat mula sa Tandag. Samantala, dumako naman tayo sa Hulo. Pondong nakalaan para sa AKAP, natanggap na ng pamahalaang panlalawigan ng Sulu. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Tiyatukbal na kana Governor Abdul Sakutan sina kaanuyaon inapilak pamalandya para sa ayuda sa Kapasang Kita Program atawa AKAP sina Department of Social Welfare and Development. Haupisay ni dito Provincial Capitol Building ha Barangay Bangkal Patikul, Sulu. Siaksian ni hindamo ang Mars Abdullah, aming Provincial Treasurer, iban ni Montasil Sarahadil, Disbursing Officer sin Pamarinta di Halupasug. Maksudhay ni hasupaya katabangan in mga raayat aming maniut-yudain usaha, iban nalapay pa ini ingkabuyan nila sinabukon Mario Timpo sinahula. Sa kupahini in pagpaubat, pagpa-confine, pagkaon, iban sin pilak tatabangan, hasupay matan tumatayma sin mga raayat amin kulang ingaos, in tatabangan dahing haparinta. Dahing ha RP Holo, Fatma Adilicino para ha Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula sa Hulo. Samantala, dumako naman tayo sa Iligan. Humigit 3,000 individual nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers Program ng Dole Region 10. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alvidad Bashir. Miyakadawat sa kukuma sobra 3,000 agunum gato sa gupat pulo agu 8 ang mga bang sa tanusaya sa ingid Tinwaranaw Lanao del Sur sa financial assistance ang takapamamagayan na ugo pa pera ang makapupuon sa opisina a Department of Labor and Employment ang takadole sa Region 10 sa Giyamya Kapira Agawi. Yung kaiya programa na si Ido na Yamya kaukit sa opisina mambuwag yung kaiya kapapantagan tano a Congressman Zahur Rahman Alondo Adyo nga 1st District
Project sa Lanao del Sur. Aya din na malamyag organize ang takamyaguluan sa giyang kaya successful payout na sudun sa Vice Governor Tanwa Muhammad Khalid Mujamraki Nadyong. In padayano nagyang kaya opisina a Provincial Social Welfare and Development Office ang taka PSWDO. Aguyang kay Mabo Finance Department na Provincial Government of Lanao del Sur. Kabos sa umabang sa tanong yung makadawat sa giyang kaya pamamagay na gobyerno tano na miya kalala dinaya ugup ko mga tawat tatarutupa subkasukatiran sa giyang kaya masa amalay argas sulangon taman. Mula sa RP1 Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Okay, yan po ang kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, antabayanan naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating balitang negosyo. Narito si Erwin Peñano. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga naungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Bagyang bumaba ang total outstanding debt o kabuang utang ng pamahalaan noong Disyembre ng 2024. Base sa datos ng Bureau of Treasury o BTR, hanggang noong Disyembre ay bumaba sa 16.05 trillion pesos ang utang ng gobyerno, nasa 0.24% na mas mababa kumpara sa 16.09 trillion pesos na naitala noong Nobyembre ng nakaraang taon. Sa nasabing figura, 10.93 trillion pesos dito ang galing sa domestic debt, habang 5.12 trillion pesos naman ang mula sa external debt. Ayon sa BTR, ang end-year debt level ay halos nakalinya pa rin sa 2025 Budget of Expenditures and Sources Financing Projections na 16.06 trillion pesos. Samantala, pagdating naman sa debt to gross domestic product o GDP ratio, bahagya itong pumanhik sa 60.7% mula sa 60.6% revised medium-term fiscal framework estimate. Paliwanag ng BTR, ito'y dahil sa lower than expected full-year GDP growth na 5.6% noong nakaraang taon. Sa kabila nito, naniniwala ang BTR na ang nasabing minimal deviation mula sa programmed debt ng pamahalaan ay sumasalamin sa epektibong cash at debt management strategies ng gobyerno. Partikular na anla rito ang proactive management sa level at timing ng external debt sa gitna ng volatile na exchange rate environment. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ibang balita, naniniwala si Bureau of Internal Revenue o BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. na nagbubunga ng maganda ang digitalization efforts ng kanilang kawanihan. Ginawa ni Lumagi ang pahayag kasunod ng naitalang pagtaas sa kanilang koleksyon sa pamamagitan ng e-payments. Sa talumpati nito sa 2025 National Tax Campaign Kick-Off, ipinagmalaki ng BIR Chief ang katagumpayan ng kanilang digital transformation mula sa pagdamian niya ng mga gumagamit sa kanilang e-services at online payments. Patunay niya rito ang magandang e-payment collection sa unang 10 buwan ng 2024. Base sa datos ng BIR, aabot sa lampas 2 trilyong piso ang kanilang nakolekta buhat sa e-payments mula Enero hanggang Oktubre ng 2024. Kasabay ng magandang figura sa e-payments, binigyang diin ni Lumagi ang mahalagang gampanin ng taxpayer sa pagpopondo ng economic recovery at development ng bansa. Anya, hindi
dapat tignan ang buwis bilang dagdag pasanin o pangangailangan, bagkus ay dapat itong ituring bilang lifeblood o dugo ng lipunan mula sa pagpondo nito para sa pagpapatayo ng mga paaralan, pagsuporta sa healthcare system at sa pag-maintain ng mga kakalsadahan at infrastruktura sa bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Muling nagkasundo ang renewable energy provider na First Gen Corporation at ang industrial printing company na Precision Crestech Incorporated para sa isang renewable energy deal at sa epesyenteng paggamit nito. Sa kanilang renewal ng power supply agreement, magsusupply muli ng aabot sa 700 kilowatts na renewable energy ang First Gen para sa pagpapagana ng industrial printer ng Precision Crestech. Bukod dito, sumang-ayon din ang dalawa para bigyang kakayahan ang Precision Crestech sa energy efficiency solutions. Ayon kay First Gen Vice President at Chief Customer Engagement Officer Carlo Lorenzo Vega, sa pamamagitan ng mga nabanggit na kasunduan ay magagamit ng maigi ng printing company ang kanilang power supply at mabibigyang kaalaman kung paano sila makatitipid sa electricity costs. Malaki rin anya ang ambag ng agreement sa pagbabawas ng carbon footprint sa operasyon ng Precision Crestech. Sinigundahan nito ni Precision Crestech President Purificacion Dizon dahil hindi lang anya mapahuhusay ng kasunduan ang product safety at brand visibility ng kanilang kumpanya, bagkus ay mamaintain rin nito ang lowest possible carbon footprint ng kanilang production. 2021 nang unang lumagda ang First Gen at Precision Crestech para sa isang energy supply deal na naglalayong agapayan ang lumalagong demand ng industrial printer firm. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga naungunang balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñano. Maasensong araw po sa ating lahat. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Erwin. Yan ang ating balitang negosyo. Samantala, dumako naman tayo sa ating balitang pampalakasan. Narito naman si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports balita. Lumipad patungong ICT na Harbin sa China si Philippine Olympic Committee o POC President Abraham Bambol Tolentino para pangunahan ang 20 atletang delegasyon na lalahok sa 9th Asian Winter Games. Nakatakdang magsimula ang Harbin Games itong darating na Biyernes na gaganapin sa Harbin International Convention Exhibition and Sports Center at magtatapos sa Araw ng Mga Puso sa Pebrero 14. Ayon kay Tolentino, ang 20 atleta na lalahok sa Games ay ang pinakamalaking delegasyon na pinadala ng Pilipinas sa kasaysayan ng Games. Inanunsyo din ni Tolentino na hindi makakasama si snowboarder Adrian Lee Tongko na nagtamo ng knee injury habang nagsasanay sa Hakuba sa Japan. Kabilang sa delegasyon ng Team Philippines ay sina Francis Ceccarelli at Talalula Prolx sa slalom ng alpine skiing, Laitas Amihan Rabe sa free ski slopestyle, big air at halfpipe ng snowboarding, pati na rin si short track speed skater Peter Groseclose, ang tambalang figure skaters na sina Isabela Games at Alexander Korovin at figure skaters Paulo Borromeo, Catherine Limketkay at Sofia Frank.
Kasama din ay ang men's curling team na sina Benjo Delarmente, Alan Frey, Christian Holler, Enrico Pfister at Mark Pfister, at ang women's squad nina Ann Bonache, Kathleen Doberstein, Leilani Doberstein, Sheila Mariano at Jessica Pfister. May kabuang 1,275 atleta mula sa 34 na bansa ang masisilayan sa 64 na events sa 11 sports, kabilang ang alpine skiing, biathlon, cross-country, curling, figure skating, freestyle skating, ice hockey, short track speed skating, ski mountaineering, snowboarding at speed skating sa Harbin. Optimistiko at kumpiyansa si Tolentino na bibigyan nila ng lahat ng oportunidad para gumaling ang mga manlalaro para magkwalipika para sa Winter Olympics na gaganapin sa Milano Cortina sa Italy mula Pebrero 6 hanggang 22 sa susunod na taon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ipapatupad ng Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL ang 2 pagbabago sa liga para sa ika-7 season ng MPBL season na magsisimula sa Marso 8 na gaganapin sa Capital Arena sa Ilagan City sa Isabela. Napagdesisyonan ng MPBL na gawin na best of 5 series ang North at South Division Finals imbis na best of 3, ayon na din sa rekomendasyon ng mga team owner. Mananatili namang best of 5 ang National Finals na maglalaban ang kampyon ng North at South. Nagbago din ang pagpasok sa quarterfinals kung saan ang top 6 teams sa North at South ay makakapasok kaagad ng quarters habang ang 7th at 8th rank na kupunan ay maglalaban para umabante sa quarterfinals. Subalit may pag-asa pa rin ang natalo dahil makakalaban pa nila ang mananalo sa pagitan ng 9th at 10th ranked teams at kung sino ang manalo sa kanila ay makukuha ang huling pwesto sa quarters. Pinangunahan ni MPBL Commissioner Kenneth Doremdes ang pagpupulong kasama ang mga team owners, kabilang na ang baguhang Ilagan Isabela Cowboys at ang nagbabalik na Basilan Star Horse. Pinasinayan naman ni MPBL founder at chairman Manny Pacquiao ang pagpupulong at hinimok ang mga team owners sa pangunguna ni Senator Jinggoy Estrada ng San Juan Knights na tulungan siyang alisin ang game fixing sa liga sa pamamagitan na huwag pagsama ng mga players at coaches na hinihinalang kasangkot sa mga illegal gamblers. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inaprubahan ng Kongreso ang isang panukala na papayagang mailibing sa libingan ng mga bayani ang mga bayaning Pilipinong atleta. Sa isang pagpupulong sa plenaryo, 176 na congressmen ang bumoto para sa House Bill No. 11229 o 11229 o ang panukalang Commemoration of Filipino Sports Heroes Act sa ikatlo at huling pagbabasa nito. Inilarawan ng panukala na ang Filipino sports heroes bilang national athletes kasama na ang mga mayroong kapansanan na tanyag sa kanyang partikular na sports, may magandang asal at integridad, nanalo ng medalya sa Olympics, Paralympics o World Championship sa kahit anong professional competition na inendorso ng international governing bodies sa iba't ibang sport at kinilala ng Philippine Sports Commission o PSC at ng Games and Amusement Board o GAB. Tinutukoy din nito ang kahit sinumang Pilipinong atleta, coach o trainer na pinangalanan sa Philippine Sports Hall of Fame. Nakasaad din sa panukala na mga bayaning atleta ay Filipino citizens by birth,
kasama ang mga naturalized sa ibang bansa subalit kumuha muli ng Philippine citizenship na ginawa silang dual citizens. Magtatayo ng screening committee ang PSC para madetermina at mairekomenda ang mga kwalipikadong atleta. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo. Yan ang ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz, para sa ating showbiz balita, narito naman si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika Dora, Steph Vicente, upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Quote and unquote, pag-iisipan kong mabuti. Ito ang naging sagot ni Mark Heras nang itanong ng Entertainment Press ang posibilidad ng paglahok niya bilang isa sa celebrity housemates ng Pinoy Big Brother o PBB, ang reality competition program na magkasanib puwersang ibabalik ng ABS-CBN at GMA7 sa telebisyon. Nababasa ni Mark sa social media ang hiling ng mga taong isali siyang housemate sa PBB Celebrity Edition Collab, pero hindi madali para sa kanya ang magdesisyon dahil sa pamilya niya. 5 buwan na kasing ipinagbubuntis ng asawa ni Mark na si Nicole Donesa, kaya hindi siya pwedeng mawala ng matagal sa tabi ng misis niya. Hindi pa alam ni Mark kung kasarian o ang kasarian ng bata dahil hindi pa sumasailalim sa ultrasound itong si Nicole. Pero kung siya ang tatanungin, lalaki pa rin ang gusto niyang maging pangalawang anak nila. Samantala, napansin ng karamihan sa mga taga-show business ang mainit na patutsadahan sa social media ng direktor na si Eric Mati at ng cinematographer na si Neil Daza na parehong kilala sa larangan ng paggawa ng pelikula. Tila issue ang pagpapatupad sa Eddie Garcia Law o EGL ang pinagtatalunan ng dalawa. May mahabang hanash si Direk Eric na ipinost niya sa Instagram at Facebook noong Enero at 31. Ani Direk Eric, quote-unquote, "To those producers and directors who adhere to the EGL but are bogged down by film workers who still make our lives difficult despite that, PM me privately. I know a few names that we should not work with. There is a cabal of film workers who feel that every movie set is out to exploit people, forgetting the age-old belief that making films is really like going to war. Filmmaking is hard enough these days. We don't need people like them to make things harder for the industry." Pero eto nga ang naging sagot kumbaga dyan ni Neil. Sabi nito, quote-unquote, "It's exploitation disguised as passion and the very reason why EGL was created." Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong chika Dora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Steph. Yan ang ating showbiz balita. At yan po ang kabuuan na ating programang Ang Pilipinas ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, kina Milo Jonella, Susan Naison, Hero Lucero at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating mga executive producer ngayong araw na ito, kina Steph Vicente at kay Jerome Toledo. Sa mga nakasama natin sa ating mga segmento para sa ating balitang negosyo kay Erwin Peñano, sa ating balitang pampalakasan kay Leo Magpayo, sa ating showbiz balita kay Steph Vicente, at sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayo mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.